Isang araw bago ang kasal ng anak ko, bumulong ang kanyang fiancé sa akin. Simula bukas, hindi ka nakabilang sa pamilyang ito. Hindi ka na welcome dito. May kung anong nadurog sa loob ko. Nagpa siya akong manatili sa bahay, wasak ang puso. Ang hindi ko alam, ilang oras lang ang lilipas, tuluyang guguho ang kasal nila dahil sa isang dahilan na walang sino man ang nag-akala. Pero bago tayo magpatuloy, siguraduhin nakasubscribe ka na sa channel at i-comment sa ibaba kung taga saan ka nanonood. Gustong-gusto naming malaman kung saan nakakarating ang ating mga kwento. Maligayang pagdating sa kwentong Lola Vault. Simula bukas, history ka na lang para sa pamilyang ito. Iyan mismo ang ibinulong ng fiancé ng anak ko sa bisperas ng kanilang kasal, habang ang ibang mga bisita ay masayang nagkukwentuhan sa paligid. Hindi nawala ang ngiti niya kahit isang saglit, pero ang kanyang mga mata, napakalamig ng tingin niya. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang regalong dala ko, isang photo album ng mga alaala na ilang buwan kong pinaghandaan ay nakabitin sa nanginginig kong mga kamay na parang pabigat. Sa sandaling iyon, may kung anong tuluyang nasira sa loob ko. Matapos ang 2 dekada ng pagpapalaki sa anak kong si Gabriel ng mag-isa, ginawa ang lahat ng sakripisyo. Sinasabi sa akin ng babaeng ito ng buong kalmado na wala na akong lugar sa buhay niya. Ako si Elena at sa loob ng 25 taon, ako ang naging nanay at tatay para kay Gabriel. Nang iwan kami ng asawa ko, halos 5 taong gulang pa lang si Gabriel, hawak-hawak pa noon ang paborito niyang stuffed toy na dinosaur na hindi niya binibitawan kahit sa pagtulog. Naalala ko ang unang gabi na kaming 2 lang. Tinanong niya ako gamit ang malalaki niyang mga mata, "Ma, kailan babalik si Papa?" At ako, napilit na pinipigil ang luha, ay ngumiti na lang at sinabing minsan, kailangan ng mga tao na tumahak ng magkaibang landas. Mula noon, ilang taon akong gumising ng alas 5 ng umaga para ihanda siya sa pagpasok sa eskwela bago ako tumakbo sa una kong trabaho bilang receptionist sa isang clinic. Pagkatapos noon, didiretso ako sa pangalawa kong trabaho, sa isang department store hanggang gabi. Madalas, umuuwi akong sobrang pagod na halos hindi ko na matanggal ang sapatos ko bago makatulog. Pero lagi akong nagtitira ng lakas para pakinggan ang kwento ng araw niya, tulungan siya sa assignment at maging cheerleader niya sa mga laro ng basketball sa eskwelahan. Inipon ko ang bawat sentimo. Hindi ako bumili ng bagong damit, ako na lang ang naggugupit ng sarili kong buhok, at ibinenta ko ang aming kotse para mabayaran ang tuition niya sa kolehiyo nung kulangin ang scholarship. Nang makagraduate si Gabriel ng law, pakiramdam ko ay natupad ko ang tahimik na pangako ko sa batang iyon na dating takot na takot. Magkakaroon siya ng lahat ng oportunidad, kahit ano pa ang kailangan kong isakripisyo. Kaya naman nang ipakilala niya sa akin si Daniela, 3 taon na ang nakararaan. Talagang sinubukan kong maging okay kami. Maganda siya, sosyal, at magaling magsalita. Lahat ng mga bagay na hindi ako naging ganoon. Nagtatrabaho siya sa isang sikat na advertising agency at laging fashionista ang dating. Mukhang patay na patay si Gabriel sa kanya. Nagniningning ang mga mata niya kapag pumapasok si Daniela sa kwarto, at ako, gusto ko lang siyang makitang masaya. Pero may kakaiba kay Daniela na hindi ko gusto mula pa sa simula. Ang paraan ng pagkawala ng ngiti niya kapag nakatalikod si Gabriel, kung paano niya ako kausapin ng may halong pagmamataas, na parang gumagawa siya ng malaking pabor sa akin sa tuwing kinakausap niya ako. Sa mga family reunion, siya lagi ang bida. Nagkukwento tungkol sa mga travel niya abroad at mga sikat na kliyente, at bihirang magpakita ng interes sa buhay ko o sa mga kwento ng pagkabata ni Gabriel. Ay, ang cute naman. Sabi niya nung minsan akong magbanggit ng tungkol sa nakaraan, na parang bata ang kausap niya. Noong ika-30 birthday ni Gabriel, nag-bake ako ng chocolate cake na may raspberries na lagi kong ginagawa para sa kanya simula nung 12 years old siya. Tradisyon na namin yon. Pagdating ko sa party dala ang cake, kinuha ni Daniela ang plato mula sa kamay ko nang may pilit na ngiti. Naka-low carb diet na ngayon si Gabriel, Elena, pero salamat sa effort. Ang cake ay nanatiling buo sa kusina habang si Gabriel, na walang kamalay-malay, ay kumakain ng mga pika-pika na ipinag-order niya. Nilunok ko na lang ang pride ko, gaya ng lagi kong ginagawa.
Ganon lang siguro talaga siya, naisip ko. Galing siya sa ibang mundo, hindi niya naiintindihan ang mga simpleng tradisyon namin. At sa totoo lang, umaasa ako na sa paglipas ng panahon ay magiging close din kami, na ituturing niya akong pamilya. Mabilis ang naging engagement, halos 1 taon lang matapos silang magsimulang mag-date. Tuwang-tuwa si Gabriel nang ikwento niya sa akin na nag-propose siya sa isang sosyal na restaurant sa tabi ng dagat. Pumilit ako ng ngiti at niyakap siya ng mahigpit, sinabing masaya ako para sa kanya habang nilalabanan ang pakiramdam ng pangungulila na hindi ko maipaliwanag. Sa mga preparasyon sa kasal, naitsapwera ako ng tuluyan. Hindi nila ako tinawagan para sa food tasting, pagpili ng cake, pagbisita sa florist, o kahit anong desisyon. Nung pasimple akong nagtanong kung pwede akong tumulong, sumagot si Daniela, "Huwag ka nang mag-alala sa kahit ano, Elena. Kumuha na kami ng mga pinakamagagaling na professionals. Kailangan mo lang sumipot na maganda ang suot sa araw ng kasal." At ganoon nga ang nangyari hanggang sa bisperas ng kasal nang magpasya akong gumawa ng huling effort para mapalapit sa kanila. Naghanda ako ng isang album na puno ng mga litrato at alaala ng buhay ni Gabriel mula sa mga unang hakbang niya hanggang sa graduation niya sa law school. Bawat pahina ay nagkukuwento ng pagmamahal at pagsisikap. Bawat litrato ay pinili ng maigi para ipakita kung gaano kabuting lalaki ang anak ko. Dumating ako sa rehearsal dinner, dala ang album na nakabalot sa silver na gift wrapper. Hinarang ako ni Daniela sa may pintuan, ang puti niyang damit ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw. "Elena," sabi niya nang may plastik ng ngiti, "pumunta ka?" "Siyempre naman," sagot ko sabay abot ng regalo. "Ginawa ko ito para sa inyo. Naisip ko na baka pwede niyong tingnan ng sabay ngayong gabi bago ang big day." Noon siya lumapit. Ang mamahalin niyang pabango ay sumakop sa paligid ko at ibinulong niya ang mga salitang tatak na sa akin habang buhay. "Simula bukas, history ka na lang para sa pamilyang ito. Nagawa mo na ang parte mo, napalaki mo na si Gabriel. Ngayon, asawa ko na siya, pamilya ko na siya. At ikaw ay dagdag na bagahe lang. Huwag mo kaming ipahiya sa pagpipilit mong kumapit sa kanya." Nanigas ako, hindi makapaniwala. Bago pa ako makasagot, nagpatuloy siya. "Sa totoo lang, baka mas mabuting huwag ka na lang sumipot bukas. I-save mo na kami sa drama, Elena. Wala naman talagang nag-e-expect na nandoon ka." Hindi ko na maalala kung paano ako nakaalis doon. Hindi ko maalala ang pagmamaneho pa uwi. Ang natatandaan ko lang ay nakaupo ako sa gilid ng kama ko, nakatitig sa dark blue-green na gown na binili ko pa naman para sa kasal habang tahimik na tumutulo ang luha sa aking mukha. Nung gabing iyon, gumawa ako ng desisyon na hindi ko inakalang gagawin ko. Sa unang pagkakataon sa buhay ni Gabriel, hindi ako pupunta para sa kanya. Hindi ako sisipot sa kasal. At ang desisyong iyon na tila pagsuko ko na, ang siya palang magiging mitsa ng isang katotohanang wawasak sa lahat at walang sinuman ang handang humarap. Ang umaga ng kasal ay sumapit na may malinaw at asul na langit, ang klase ng araw na pinapangarap ng bawat bride. Nagising ako bago pa tumunog ang alarm, sanay na ang katawan ko sa routine ng maagang paggising. Sa isang saglit, kumilos ako ng kusa. Nagtimpla ng kape, kinuha ang gown sa hanger, inilabas ang sapatos na binili ko para sa okasyon. Simple pero elegante. Yung tipong isusuot ng isang proud na nanay sa kasal ng anak niya. Tapos, bumalik ang mga salita ni Daniela na parang suntok sa sikmura. "Dagdag na bagahe ka lang." Umupo ako sa mesa sa kusina, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang tasa ng kape. Ang araw ay tumatama sa tiles ng sahig na ako mismo ang nagkabit noon nung wala kaming perang pambayad sa labor. Nagsimulang mag-vibrate nang walang tigil ang cellphone ko. Mga text galing sa mga kamag-anak at kaibigan, lahat papunta na sa simbahan. Lahat nagtatanong kung nasaan na ako. Binaliwala ko ang bawat isa sa kanila. Makalipas ang 1 oras, tumawag si Gabriel. Hinayaan ko itong pumunta sa voicemail. Hindi ko kayang marinig ang boses niya nang hindi ako bumibigay. Ang voicemail niya ay tunog na gaalala, nalilito. "Ma, nasaan ka na? Hinihintay ka naming lahat. Please, tawagan mo ako." Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 25 taon na sadya ko siyang binigo. Ang sakit ay halos pisikal, parang may pinupunit sa loob ko.
Pero ang mga salita ni Daniela ay nagbukas ng sugat na matagal ko ng pilit na hindi pinapansin. Sa loob ng maraming taon, inuna ko ang pangangailangan ni Gabriel kaysa sa sarili ko. Isinantabi ko ang nararamdaman ko. Nilunok ang mga pasaring at pambabastos, lahat sa ngalan ng pagmamahal sa anak ko. Pero nang umagang iyon, may ibang sumisigaw sa loob ko. Isang boses na nagsasabing, deserve mo rin ng respeto, deserve mo rin ng dignidad. Sa unang pagkakataon, pinili ko ang sarili ko kaysa sa anak ko. 10:00 ng umaga, tumunog ang doorbell. Ang kapatid kong si Tita Luisa, bihis na bihis pa para sa kasal. Ang mukha ay halo-halo ang pag-aalala at inis. Elena, anong ginagawa mo? Hinahanap ka ng lahat? Magsisimula na ang seremonya 1 oras na lang? Sinanyasan ko siyang pumasok. Hindi ako makapagsalita dahil baka tumulo ang luha ko. Naupo kami sa sala. Ang dark blue-green na gown ay nakabitin pa rin sa pinto ng aparador, parang multo ng dapat sana imangyayari. Hindi ako pupunta, sa wakas ay nasabi ko. Tiningnan ako ni Luisa na parang sinabi kong lilipat ako sa Mars. Anong hindi ka pupunta? Kasal to ng kaisa-isa mong anak. Sinabi sa akin ni Daniela na pagkatapos ng kasal, hindi na ako parte ng pamilya nila. Sinabi niya na huwag na akong magpakita ngayon. Namutla ang kapatid ko, napalitan ng galit ang pagkalito sa mukha niya. Sinabi niya yon, tiningnan ka niya at sinabi yon, tumango ako, tuluyan ng bumuhos ang mga luha ko. Sabi niya, extra baggage lang ako, nagawa ko na ang parte ko at ngayon dapat na akong lumayas sa eksena. Napaupo si Luisa sa tabi ko ng mabigat, hinawakan ang mga kamay ko. Sa mahabang sandali, tanging tiktak lang ng orasan ang naririnig. Diyos ko, Elena, bulong niya, garal-galang boses. Alam ko talagang may mali sa babaeng yan, pero mahal siya ni Gab. Sinubukan kong kumapit sa huling pag-asa para sa kinabukasan ni Gabriel. Hindi, iling ni Luisa ng mariin. Hindi ganyan tratuhin ng pag-ibig ang tao. Ang pag-ibig ay hindi nangiiwan, ang pag-ibig ay hindi nanghihiya. Habang nag-uusap kami, patuloy na nagba-vibrate ang cellphone ko. Si Gabriel, na lalong nadidesperate, mga kaibigang nalilito, at ang pamilya ni Daniela, nakakapagtaka, tahimik na tahimik. 11:00 ng umaga, nagsimulang tumunog ang kampana ng simbahan sa di kalayuan. Inimagine ko ang mga bisita na umuupo na. Si Gabriel, kinakabahan sa altar. Si Daniela, nag-aayos sa isang kwarto sa simbahan. Malamang ay tuwang-tuwa sa pagkawala ko. Ito na sana ang simula ng katapusan ng kwento ko bilang sentro ng buhay ni Gabriel. Isang hakbang paatras sa dilim, magiging isang malayong kamag-anak na lang na tinitiis tuwing Pasko at birthday. Pero may ibang plano ang tadhana. Pasado 12:00, nung dapat sana ay ina-announce na ang bagong kasal, tumunog ulit ang cellphone ko. Si Luisa na bumalik sa simbahan ng labag sa loob dahil sa pakiusap ko. Ang boses niya ay nanginginig na halos hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Elena, bulong niya na parang takot marinig. Hindi na tuloy ang kasal. Tumigil ang tibok ng puso ko. Anong hindi na tuloy? Nalaman ni Gabriel. Diyos ko, Elena, napakasaklap. Nalaman niya ang lahat tungkol kay Daniela bago pa magsimula ang seremonya. Parang nawala ang sahig sa ilalim ng mga paa ko. Nalaman niyang niloloko siya ni Daniela kasama ang boss nito sa loob ng ilang buwan. At meron pa, marami pa. Bankrupt ang pamilya nila, Elena. Kailangan nila ang pera ni Gabriel para makabangon. Yung prenup na pinagpupumilitan niya, patibong yon para mapunta ang future earnings ni Gabriel sa accounts ng pamilya nila. Umikot ang mundo ko habang nagtutugma ang lahat. Ang mga pasimpleng komento tungkol sa magiging sweldo ni Gabriel, ang pagpupumilit ni Daniela na hawakan ang lahat ng aspeto ng pera sa relasyon nila. Ang sinabi ng tatay niya noong engagement party na may misteryosong ngiti. Tapos na ang paghihirap mo, Elena. Kami na ang bahala kay Gabriel. Hindi ito pag-ibig. Hindi kailanman naging pag-ibig. Isa itong planong pinag-isipang mabuti para gamitin ang anak ko, para simutin ang lahat ng pinaghirapan niya, lahat ng pinaghirapan naming dalawa. Kumusta si Gabriel?
Iyon lang ang naitanong ko, halos hindi ko makilala ang sarili kong boses. May mahabang katahimikan bago sumagot si Luisa na tanging hingal lang niya ang naririnig. Wasak, sagot niya sa wakas. Pero desidido rin. Dapat nakita mo siya, Elena. Nung kinumpronta niya si Daniela sa harap ng lahat, ibang-iba siya, parang nagising mula sa mahabang pagkakatulog. Nang ibaba ko ang telepono, nanatili akong nakaupo ng ilang minuto, sinusubukang i-process ang lahat. Ang kasal na hindi natuloy, ang panloloko, ang planong pinansyal. At sa gitna ng lahat ng iyon, ang pagkawala ko na dapat sana ay ikinadurog ko, ay siya palang nagligtas sa akin mula sa pagiging saksi sa kahihiyan ng anak ko. Siguro, naisip ko nang may mapait na ironya. Dapat pa akong magpasalamat kay Daniela sa pagtaboy sa akin sa araw na ito. Ang mga sumunod na oras ay parang isang masamang panaginip. Hindi tumitigil sa pagtunog ang telepono ko. Bawat bagong tunog ay may dalang detalye tungkol sa sakunang nangyari sa simbahan. Ang mga bisita na umalis na shock na shock. Ang pamilya ni Daniela na sinusubukang kontrolin ang sitwasyon, gumagawa ng kwento, sinisisi si Gabriel sa pang-iiwan sa altar. At sa gitna ng bagyo, ang anak ko na hindi ko pa rin makausap ng direkta. Bandang 3:00 ng hapon, isang malakas na katok sa pinto ang nagpagulat sa akin. Binuksan ko ito at nakita si Gabriel. Suot pa rin ang barong suit pangkasal, luwag na ang kurbata at namumula ang mga mata. Walang salita, pumasok siya at niyakap ako ng mahigpit na halos hindi ako makahinga. "Ma?" bulong niya sa buhok ko. "Alam mo ba?" Parang sumikip ang dibdib ko. "Ang alin, anak? Tungkol kay Daniela, kung sino talaga siya?" Humiwalay ako ng kaunti, tinitigan siya sa mata. Alam kong ayaw niya ako sa paligid. Alam kong wala siyang respeto sa akin. Pero hindi, Gabriel. Hindi ko alam ang tungkol sa panloloko o sa mga plano ng pamilya niya sa pera mo. Dahan-dahan siyang tumango, tinatanggap ang mga salita ko. Sinabi niya sa iyo na huwag pumunta sa kasal, di ba? Kaya wala ka doon. Hindi ako makapagsinungaling sa kanya. Hindi ko magagawa. Kagabi, sinabi niya na pagkatapos ng kasal, hindi na ako parte ng pamilya mo. Sinabi niya na mas mabuting huwag na akong magpakita. Dumilim ang mukha niya. Isang bagong alon ng sakit at galit ang dumaan sa kanya. At naniwala ka sa kanya? Naniwala ka na papayagan ko yon? Ang tanong na yon ay tumama sa akin. Ako, matapos ang lahat ng taon ng pagpapalaki sa kanya, pagkatapos makilala ang puso niya ng higit sa kahit sino, naniwala ba talaga ako na hahayaan niyang alisin ako sa buhay niya? Masakit ang katotohanan. Oo, naniwala ako, hindi dahil wala. Gabriel, nagiging ibang tao ka kapag nasa paligid siya. Minsan, hindi na kita makilala. Napaupo siya sa sofa, tinatakpan ng mukha gamit ang mga kamay. Alam ko, bulong niya sa pagitan ng mga daliri. Alam ko. Tumabi ako sa kanya, dahan-dahang ipinatong ang kamay ko sa balikat niya. Anong nangyari sa simbahan? Gusto kong marinig mula sa'yo. Huminga ng malalim si Gabriel, parang kumukuha ng lakas. Si Roberto, yung best man ko, nakatanggap siya ng mga litrato ni Daniela kasama ang boss niyang si Carlos. Mga bagong litrato, kuha lang 2 weeks ago. Sila ay, malinaw kung anong ginagawa nila. Lumunok siya. Ipinakita sa akin ni Roberto ilang minuto bago magsimula ang seremonya. Nung una, ayaw kong maniwala. Akala ko misunderstanding lang o lumang pictures bago pa kami nagkakilala, pero hindi. Hindi, dugtong ko ng mahina. Andun yung petsa sa gilid ng litrato at suot niya yung bracelet na binigay ko nung last anniversary namin. Nabasag ang boses niya. Kinumpronta ko siya sa dressing room. Una, denied to death siya. Tapos sabi niya, pagkakamali lang daw, moment of weakness. Pero tapos, yung pinsan niyang si Mariana na lasing na sa champagne at kaba ay may nadulas na sinabi tungkol sa prenup kung paano nag-celebrate ang tatay ni Daniela kagabi dahil solved na daw ang problema nila sa pera pagkatapos ng bukas. Pumikit ako, ramdam ang bigat ng panlulokong dinanas ng anak ko. Hindi lang ito basta cheating, isa itong maingat na patibong. Isang sapot ng kasinungalingan na hinabi ng mga taong dapat sana ay nagmamahal sa kanya. Doon ko na-realize, patuloy ni Gabriel, tumatatag ang boses, na hindi ito tungkol sa akin. Tungkol ito sa kung anong maibibigay ko.
Ang magiging sweldo ko, career ko, mga contacts ko, lahat parte ng plano. Anong ginawa mo? Tanong ko kahit alam ko na ang sagot. Isang malungkot na ngiti ang dumaan sa labi niya. Naglakad ako papuntang altar, hindi para magpakasal, kundi para i-announce sa lahat ng bisita na kanselado ang kasal. Natinraydor ni Daniela ang tiwala ko at tapos na ang relasyon namin. Inimagine ko ang eksena. Ang anak ko, na laging tahimik at pribado, nakatayo sa harap ng 200 bisita, inilalantad ang sakit at kabiguan niya. Ang tapang na kailangan para gawin yon ay hindi ko masukat. Nagwala ang pamilya niya, patuloy niya. Binantaan ako ng tatay ni Daniela doon mismo sa harap ng lahat. Sabi niya, hindi ko daw kilala kung sino ang binabangga ko. Ang nanay naman niya, nagsisigaw na ipinapahiya ko daw ang anak niya. At si Daniela, huminto siya, halata ang sakit sa boses. Nag-transform si Daniela, lahat ng pagka-sweet nawala. Tinawag niya akong duwag, sabi niya nag-iinarte lang daw ako, na lahat naman daw nanloloko, at sinisira ko daw ang best thing na nangyari sa buhay ko. Hinawakan ko ang kamay niya, pinisil ito ng marahan. Sorry anak, patawarin mo ako. Pinisil niya pabalik ang kamay ko, ang mga mata niya ay tumitig sa akin. Alam mo kung anong pinakamasakit? Hindi yung panloloko, hindi rin yung nalaman ko yung tungkol sa pera. Kundi nung ma-realize ko na gusto kanyang ilayo sa akin, na tinrato kanya na parang basurang pwedeng itapon. Nabasag ang boses niya. Ikaw na binigay ang lahat para sa akin na hindi ako iniwan kahit kailan. Ang mga luhang kanina ko pa pinipigil simula nung dumating siya ay tuluyan ng bumuhos. Oh Gabriel, at ngayong araw nung wala ka doon, nung una nagalit ako. Akala ko iniwan mo ako kung kailan kailangan kita. Pero ngayon naiintindihan ko na. Pinilit ka niya. Pinapaniwala ka niya na yun ang gusto ko. Hindi ko dapat siya pinaniwalaan. Pag-amin ko, kinakain ako ng konsensya. Dapat nandoon ako para sa'yo. Kahit ano pang sabihin niya. Umiling si Gabriel ng mariin. Hindi ma, baka mas mabuti ng ganito. Hindi mo na kailangang masaksihan ang circus na yon. At sa kakaibang paraan, yung pagkawala mo ang nagpalinaw sa akin. Nung na-realize ko na ikaw, ang taong pinagkakatiwalaan ko, ang constant sa buhay ko, ay wala doon. Parang may nag-click sa akin. Nagsimula akong magduda sa lahat. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa amin, tanging tunog ng mga ibon sa hardin, at ang paminsan-minsang pagtunog ng cellphone ko na ngayon ay pareho na naming hindi pinapansin. Anong mangyayari ngayon? Tanong ko sa wakas. Napahawak si Gabriel sa buhok niya, isang gesture na ginagawa niya mula pagkabata kapag malalim ang iniisip. Hindi ko sigurado. Kailangan kong asikasuhin ang mga praktikal na bagay, i-cancel ang honeymoon, ibalik ang mga regalo. At sigurado ako na hindi susuko nang ganoon lang ang pamilya niya. May mga koneksyon ang tatay ni Daniela at mukhang desperado siya sa pera. Haharapin natin ito ng magkasama. Paninigurado ko, nararamdaman ang bagong determinasyon sa loob ko. Kahit ano pa yan. Ngumiti si Gabriel. Ang unang totoong ngiti na nakita ko sa mukha niya sa loob ng ilang buwan. Magkasama, tango niya habang pinipisil ang kamay ko. Nung gabing iyon, habang natutulog si Gabriel sa kwarto niyang pinanatili kong maayos sa loob ng maraming taon, umupo ako sa balkonahe sa likod habang nakatingin sa mga bituin. Ang sakit para sa pinagdaraanan ng anak ko ay totoo at malalim. Pero mayroon ding lihim na pakiramdam ng ginhawa na parang nakaligtas kami sa isang bagay na mas malala pa sa kanseladong kasal. Ilang taon ng manipulasyon, ng paghihiwalay, ng pang-aabuso sa emosyon at pera. Ang hindi ko alam noon, malayo pa sa katapusan ng kwento. Sa katunayan, ang mga pangyayari sa araw na iyon ay pasakalye pa lang para sa isang mas malaking laban. Isang laban na susubok hindi lang sa aming katatagan, kundi pati na rin sa aming dignidad at katotohanan. Ang linggo pagkatapos ng di natuloy na kasal, gaya ng tawag ko sa isip ko, dumating na ang bagyong kinatatakutan ko. Nagsimula ito sa mga bulong-bulungan, maliliit na chismis na kumalat sa aming komunidad. Tapos, halos magdamag, naging tsunami ito. Ang bersyon ni Daniela sa mga pangyayari ay nagsimulang kumalat sa social media. Isang iniwang bride, wasak dahil sa isang insecure na groom na nagpadala sa manipulasyon ng isang possessive na ina.
Nag-post siya ng litrato niya suot ang wedding gown. May make-up na sadyang pinakalat sa mukha para magmukhang kawawa na may caption. May mga taong hindi alam kung kailan lulugar. May mga inang hindi kayang putulin ang umbilical cord. Bumaha ng comments sa page niya. Mga estranghero na nag-aalok ng suporta. Mga kaibigan na nagtatanong kung anong klaseng lalaki ang nang-iiwan ng babae sa altar. At anong klaseng ina ang nakikialam sa relasyon ng anak niyang nasa hustong gulang na. Ang kwento niya ay kapanipaniwala, madrama at purong kasinungalingan. Hayaan mo na lang, payo ko kay Gabriel nung ipakita niya sa akin ang mga post. Maputla ang mukha niya sa galit. Alam ng mga taong mahalaga sa atin ang totoo. Pero agad naming natuklasan na hindi ganoon kadali yon. May pakpak ang balita, gaya ng sabi ng lola ko, at ang mga kasinungalingan ni Daniela ay tumatakbo ng marathon. Nagsimula akong makapansin ng kakaibang tingin sa supermarket, mga usapan na biglang tumitigil kapag lumalapit ako sa botika. Isang dating kaibigan sa high school ang nag-message sa akin, nagtatanong kung totoo bang sinira ko ang kasal ni Gabriel dahil sa selos. Kahit ang pari sa parokya namin, nakilala ko mula nung bata pa si Gabriel, ay kinausap ako ng pribado tungkol sa pagpapalaya sa mga anak na tumahak ng sarili nilang landas. Ang galit na naramdaman ko ay mabilis na palitan ng mas masakit, kahihiyan. Hindi dahil naniniwala ako sa mga kasinungalingan, kundi dahil matapos ang lahat ng taon ng tahimik na pagsasakripisyo ng pagpapanatili ng dignidad kahit sa pinakamahihirap na sitwasyon, ipinipinta ko bilang kontrabida sa kwento ng ibang tao. Si Gabriel naman ay humaharap sa sarili niyang laban. Isa sa mga partner sa law firm kung saan siya nagtatrabaho, na kaibigan pala ng tatay ni Daniela, ay nagsimulang questionin ang kanyang desisyon at estabilidad ng emosyon. Ang mga kliyenteng pinaghirapan niyang makuha ay biglang ayaw nang makatrabaho siya. Tapos, isang maulap na Huwebes ng umaga, mga 10 araw pagkatapos ng kanseladong kasal, bumagsak ang huling bomba. Isang opisyal na sulat na inihatid ng isang seryosong courier na nakapangalan sa akin. Binuksan ko ang envelope nang nanginginig ang kamay para makita ang isang legal notice. Idinedemanda ako ng pamilya ni Daniela para sa defamation, emotional damages, at ang pinakaabsurdo, interference in contractual relations. Tinawagan ko agad ang kaibigan kong si Clara, na nagtatrabaho bilang legal assistant sa isang malaking law firm sa syudad. Dumiretso siya sa bahay ko pagkatapos ng shift niya, seryoso ang mukha habang binabasa ang dokumento. Pananakot lang ito, Elena, sabi niya sa wakas habang nilalapag ang mga papel sa mesa sa kusina. Sinusubukan kanilang takutin. Itong interference in contractual relations, fancy term lang yan para sabihing sinira mo ang financial plan nila. Financial plan? Tumingin ako kay Clara nang may gulat. Hindi mo alam? Ang pamilya ni Daniela ay halos bankrupt na. Nawalan ng milyon-milyong piso ang tatay niya sa maling investments nitong mga nakaraang taon. Umasa sila sa kasal para ma-stabilize ang finances nila. Ang impormasyon na iyon ay parang batong dumagan sa sikmura ko. Kaya hindi pala talaga ito naging tungkol sa pag-ibig kahit isang saglit. Tungkol ito sa pera, kontrol at kasiguruhan sa pananalapi. At nang tumanggi akong pumunta sa kasal, isang maliit na akto ng pagprotekta sa sarili matapos ang ilang taong pagpapakumbaba. Nabigyan ko si Daniela ng perpektong pagkakataon para baliktarin ang kwento. Hindi pwedeng makita siya bilang ang bride na manloloko at oportunista, kaya pinalabas niya akong nanay na amargura at pakialamera na ayaw pakawala ng anak niya. Matalino, sa isang napakasamang paraan. Kinabukasan, nakatanggap si Gabriel ng katulad na sulat. Umuwi siya ng maputla, hinagis ang mga papel sa mesa. Binabantaan din nila akong idemanda. Sabi ng tatay ni Daniela, kapag hindi ko nilinis ang pangalan niya sa publiko, kakalad ka rin niya ako sa korte. Sabi niya, wawasakin niya ako financially. Bumilis ang tibok ng puso ko. Kakalabas lang ni Gabriel sa law school. Nagbabayad pa siya ng student loans at nagsisimula pa lang ang career niya. Ang isang kaso, kahit walang basehan, ay pwedeng umubos sa kanya bago pa siya magkaroon ng pagkakataong makatayo sa sarili niyang paa. Anong gagawin mo? Tanong ko, takot sa isasagot niya. Ikinuyom ni Gabriel ang mga kamao niya.
Isang matinding determinasyon sa mga mata niya na nagpaalala sa akin sa batang humarap sa mga bully na doble ang laki sa kanya para ipagtanggol ang kaklaseng may kapansanan. Lalaban ako, ma. Ipaglalaban ko tayong dalawa. Nung gabing iyon, habang hindi ako makatulog, naalala ko ang sinabi ni Daniela ilang buwan na ang nakararaan sa isa sa mga sandaling minamaliit niya ako. Hindi mo naiintindihan kung paano gumagalaw ang mundo, Elena. Perception is everything. Naniniwala ang tao sa nakikita nila, hindi sa kung ano ang totoo. Tama siya sa isang bagay. Mahalaga ang perception. Naniniwala ang mga tao sa kanya dahil magaling siyang gumanap bilang biktima. Kung perception ang sandata niya, kailangan naming lumaban gamit ang katotohanan. Hindi sa mga bulong, hindi sa pakikipag-usap ng pribado, kundi lantaran sa publiko. At hawak ko mismo ang bala na kailangan namin. Kinabukasan, hinalughog ko ang maliit kong office sa bahay. Hinahanap ang bawat piraso ng ebidensya na itinago ko sa paglipas ng mga taon. Mga email na ipinasa sa akin ni Gabriel kung saan nagsasalita si Daniela tungkol sa mga expectation niya sa pera sa future nila. Mga screenshot ng text na ipinakita niya sa akin kung saan kinu-question ni Daniela kung bakit pinipilit niyang mag-pro bono cases, libreng serbisyo legal, gayong pwede naman siyang kumita ng totoong pera. At ang pinakamahalaga, isang kopya ng prenup na ipinareview sa akin ni Gabriel na may mga kondisyong malinaw na mapagsamantala na kahit sinong judge ay makikita ang intensyon sa likod nito. Pagdating ni Gabriel galing trabaho, ikinalat ko ang lahat sa mesa sa sala. "Tingnan mo," sabi ko sabay turo sa mga papel. "May sarili tayong sandata, ang katotohanan." Sinuri niya ang mga dokumento, dahan-dahang tumatango. "Oo, may ebidensya tayo. Pero paano natin gagamitin laban sa kanila? Kung ilalabas natin sa publiko, magmumukha lang tayong gumaganti at lalo lang titibay ang kwento nila na tayo ang masama." Inisip ko ang sinabi niya. Tama siya. Kailangan naming maging madiskarte. Tama ka. Hindi natin pwedeng basta i-post ito sa social media. Kailangan natin ng professional na tulong. Si Clara ang nagbigay sa amin ng sagot nung kinonsulta namin siya kinabukasan. "May kilala akong investigative journalist," sabi niya. "Si Paulo Mendez. Espesyalidad niya ang pag-expose ng financial fraud at corporate schemes. Kung may matibay kayong ebidensya, kaya niyang gawin itong lehitimong report, hindi chismis sa social media." Perpekto ang ideya. Ang isang investigative report ay may kredibilidad na hindi kayang ibigay ng mga statement namin. At mas mahalaga, ililipat nito ang atensyon mula sa drama ng pamilya papunta sa panloloko sa pera kung saan ito talaga dapat. Nakipagkita sa amin si Paulo sa isang tagong kafe sa sentro ng lungsod. Maliit na lalaki, may balbas na puti at matatalas na matang parang sinusuri ang bawat salitang sinasabi namin. Nakinig siya sa kwento namin ng tahimik, paminsan-minsang nagsusulat sa maliit na notebook. "Malakas ang hawak niyo," sabi niya sa wakas. "Lalo na ang prenup at ang financial records ng pamilya Ramirez. Pero kailangan ko ng higit pa. Kailangan ko ng independent confirmation." Sa sumunod na 2 linggo, nagtrabaho si Paulo nang walang pagod iniimbestigahan ang kasaysayan ng pananalapi ng pamilya ni Daniela. Ini-interview ang mga dating empleyado ng mga kumpanya nilang nalugi at nakakuha pa ng statement mula sa isang empleyado ng bangko na humahawak sa mga account nila. Samantala, tumindi ang kampanya ni Daniela laban sa amin. Nagbigay siya ng umiiyak na interview sa isang local magazine, idinedetalye kung paano ko nilason ang utak ni Gabriel laban sa kanya sa loob ng maraming taon, kung paano ko hindi matanggap na may ibang babae sa buhay niya. Ang pamilya niya ay nagsimulang tumawag sa mga business contacts ni Gabriel. Nagpapahiwatig na emotionally unstable siya at hindi mapagkakatiwalaan sa mga legal na usapin. Halos hindi na namin kayanin ang pressure. Umuuwi si Gabriel na lalong pagod, lubog ang mga mata dahil sa puyat. Ako naman, halos hindi makalabas ng bahay nang hindi nararamdaman ang mga tingin, bulungan, at tahimik na panghuhusga ng mga kapitbahay na kilala ko na ng ilang dekada. Tapos, eksaktong 1 buwan matapos ang kanseladong kasal, lumabas ang report ni Paulo.
Sa likod ng kanseladong kasal, ang financial scheme ng pamilya Ramirez. Sinakop ng report ang 2 buong pahina sa pinakarespetadong dyaryo sa rehiyon at may online version na mas detalyado. Napakalupit nito sa pagiging tumpak. Idinetalya nito ang sunod-sunod na pagkabangkarote ng mga kumpanya ni Mr. Ramirez, ang mga utang na hindi binayaran, at mga dating akusasyon ng fraud na tahimik na inayos sa labas ng korte. Kasama rin ang legal analysis ng prenup mula sa mga independent lawyers na tinawag itong mapagsamantala at kaduda-duda. At oo, binanggit ang extramarital affair na naging dahilan ng pagkansela ng kasal kasama ang mga malabong litrato. Pero nakikilala ni Daniela kasama ang boss niya sa isang mamahaling restaurant, malinaw na nasa isang romantikong sitwasyon. Agad ang reaksyon. Bumaha ang comments online, hindi laban sa akin o kay Gabriel, kundi laban kay Daniela at sa pamilya niya. Kaya pala gusto niya yung pera, hindi yung puso ni Gab. Kawawang nanay, imagine, tratuhin ka ng ganyan matapos mong palakihin ang anak mo mag-isa. Mga gold digger ang mga Ramirez, plain and simple. Nagbago ang ihip ng hangin. Ang katotohanang ibinilad sa liwanag ay gumagawa ng bagay na hindi magagawa ng mga salita lang namin. Nung gabing iyon, umupo kami ni Gabriel sa balkonahe, umiinom ng tsaa ng tahimik. Sa unang pagkakataon, sa loob ng ilang linggo, walang tensyon sa hangin. Tanging pagod at siguro munting pag-asa. Sa tingin mo tapos na? Tanong ko sa wakas. Tumingin si Gabriel sa mga bituin ng matagal bago sumagot. Hindi ko alam. Naiipit na ang pamilya niya ngayon at ang mga taong desperado ay gumagawa ng desperadong bagay. Humarap siya sa akin, ang mga mata niya ay mas maliwanag kaysa noong mga nakaraang buwan. Pero at least ngayon, lumalaban tayo ng parehas. Katotohanan laban sa kasinungalingan nila. Tumango ako, naiintindihan ang hindi niya sinasabi. Baka hindi pa tapos ang laban, pero may tsansa na kaming manalo. At ang pinakamahalaga, nariyan kami para sa isa't isa. Ang ugnayan na pilit na sinubukang sirain ni Daniela ay mas matibay na ngayon. Ang hindi ko alam habang nakaupo kami ng payapa sa balkonahe nung gabing iyon, ay may huling banat pa palang nakahanda ang mga Ramirez. Isang hakbang na sobrang tapang at walang ingat na walang sinuman ang nakakita at magpapabago sa buhay namin habang buhay. Ang kalmadong sumunod sa paglabas ng report ni Paulo ay parang mata ng bagyo. Isang sandali ng kapayapaan bago ang susunod na dilubyo. Sa loob ng 2 linggo, nakahinga kami ni Gabriel ng maluwag. Nabawasan ang mapanghusgang tingin. Nagsimulang dumating ang mga mensahe ng suporta. Kahit ang ilang kliyente na lumayo sa law firm ni Gabriel ay bumalik, inaamin na na-misinform sila sa sitwasyon. Dapat naghinala na ako sa katahimikan ng pamilya Ramirez. Ang mga taong tulad nila ay hindi basta-basta nawawala ng tahimik kapag nabuking. Gumaganti sila, kadalasan sa paraang hindi mo inaasahan. Dumating ang ganti isang ordinaryong Miyerkules habang nasa korte si Gabriel para sa isang kaso at ako naman ay namimili sa supermarket. Tumunog ang cellphone ko, unregistered number. Karaniwan ay hindi ko ito sasagutin, pero may nagtulak sa akin na sagutin ito. Ms. Elena Oliveira? Tanong ng isang boses ng lalaki, pormal. Oo, ako to. Ako po si Detective Martins ng Criminal Investigation Unit. Kailangan po kayong pumunta sa presinto sa lalong madaling panahon para magbigay ng pahayag. Nanlamig ako. Pahayag tungkol saan? May pause. Tunog ng mga papel na binubuklat. May pormal na reklamo laban sa inyo para sa extortion, blackmail at threats laban sa pamilya Ramirez. Nabitawan ko ang plastik ng pinamili, gumulong ang mga dalandan sa aisle ng supermarket. Kakalokohan yan! Wala akong... Miss Oliveira, putol ng detective, mas mahinahon na ang boses. Mahigpit ko pong ipinapayo na pumunta kayo kasama ang abogado. Iniwan ko ang mga pinamili doon at nagmaneho pauwi na tulala. Nanginginig ang kamay ko na halos hindi ko mabuksan ang pinto. Pagkapasok, tinawagan ko agad si Gabriel na tumakbo palabas ng korte nung marinig ang nanginginig kong boses. Pagdating niya sa bahay, nakita na niya ang dokumento na iniwan ng isang pulis sa pinto ko habang wala ako.
isang subpena na nagdedetalye ng mga akusasyon. Ayon sa reklamo, binantaan ko daw ang pamilya Ramirez na maglalabas ng maling impormasyon maliban na lang kung magbabayad sila ng malaking halaga para sa katahimikan ko. Imbento lang to lahat, sabi ni Gabriel. Pulang-pula ang mukha sa galit habang binabasa ang dokumento. Sinusubukan nilang gawing krimen ang paglalabas natin ng totoo tungkol sa kanila. Pero paano sila nakakagawa ng ganitong akusasyon? Hindi ba nila kailangan ng ebidensya? Napahawak si Gabriel sa buhok niya sa frustrasyon. Para magsimula ng investigasyon, hindi kailangan agad. At malamang gumawa sila ng pekeng ebidensya, fake emails, edited recordings, kahit ano para magkaroon ng basehan ang reklamo. At ngayon, ang liit ng boses ko kahit sa sarili kong pandinig. Ngayon, sabi ni Gabriel nang may determinasyon, lalaban tayo. At sa pagkakataong ito, hindi lang para sa reputasyon natin, kundi para sa kalayaan mo. Kinabukasan, pumunta kami sa presinto. Magdamag na naghanda si Gabriel ng defense namin habang nakaupo ako sa tabi niya sa mesa sa kusina, binibigay ang bawat detalye na maalala ko sa mga pakikipag-usap ko sa pamilya Ramirez. Ang presinto ay isang luma at nakakatakot na gusali sa bayan. Habang paakyat kami sa hagdan, napansin ko ang isang grupo ng mga reporter. May nag-leak ng impormasyon sa press tungkol sa kaso. Huwag kang magsasalita, bulong ni Gabriel habang inaakbayan ako para protektahan habang mabilis kaming dumadaan sa mga mamamahayag. Kahit isang salita. Si Detective Martins ay isang lalaking nasa middle age na, pagod ang mga mata at hindi mabasa ang ekspresyon. Dinala niya kami sa isang maliit na interrogation room. Isang surreal na karanasan para sa akin na kailanman ay hindi nagkaroon ng record sa pulisya. Miss Oliveira, panimula niya matapos i-on ang recorder, alam niyo po ba ang mga akusasyon laban sa inyo? Oo, sagot ko, nagulat sa tatag ng sarili kong boses. At lahat ng yon ay kasinungalingan. Sumingit si Gabriel ng profesional. Detective, gusto kong ilagay sa record na mariing itinatanggi ng nanay ko ang lahat ng paratang at handa kaming makipagtulungan sa investigasyon dahil tiwala kaming lalabas ang katotohanan. Tumagal ng 2 oras ang interrogation. Tinanong ako sa bawat interaksyon ko kay Daniela at sa pamilya niya tungkol sa motibo ko sa hindi pagpunta sa kasal, tungkol sa kung ano talaga ang gusto ko sa pagtulong sa report na nag-expose sa mga Ramirez. Sinagot ko ang bawat tanong ng tapat, pero habang tumatagal, may napapansin akong nakakabahala sa tono ng detective. Parang may nabuo na siyang opinyon, parang sumusunod lang siya sa protocol at hindi talaga nag-iimbestiga. Paglabas namin, tensyonado si Gabriel. Hindi siya patas, bulong niya habang naglalakad kami papunta sa kotse. May nauna na sa kanya. Nanlumo ako. Sa tingin mo may koneksyon ang pamilya ni Daniela sa pulis? Siguro hindi direkta, sagot ni Gabriel. Pero ang tatay niya ay may sapat na pera at impluensya para magbukas ng mga pinto. At ang mga taong desperado wala nang pakialam sa tama at mali. Sa mga sumunod na araw, lumala ang sitwasyon. Ang kwento ay nalik sa lahat ng lokal na dyaryo, pero sa baluktot na paraan. Inakusahan ng pangingikil sa pamilya ng ex-fiancé ng anak. Ang pangalan at litrato ko ay nasa lahat ng dako. Ang maliit na salon kung saan ako nagpa-part-time ay magalang na tumawag para sabihing baka mas mabuting mag-leave muna ako hanggang maayos ang lahat. Ang mga kapitbahay na bumabati na sana ulit sa akin ay umiiwas na naman ng tingin. Sobrang bigat ng pakiramdam na mag-isa. Isang gabi, habang nakaupo sa mesa at nag-aaral ng mga dokumento kasama si Gabriel, bumigay na ako at umiyak. Baka dapat sumuko na tayo, bulong ko. Baka dapat sabihin na lang natin kung anong gusto nilang marinig, mag-public apology tayo. Binitawan ni Gabriel ang mga papel at hinawakan ang mga kamay ko. Ma, tumingin ka sa akin. Matatag ang mga mata niya. Yan mismo ang gusto nila. Wasakin tayo. Pagdudahain tayo sa totoo, iparamdam sa'yo na wala ka ng kawala para tanggapin mo na lang kahit anong deal para matapos ito. Pero paano kung magtagumpay sila? Paano kung makulong ako sa bagay na hindi ko ginawa? Hindi mangyayari yan. Giit niya ng may kumpiyansa na gustong-gusto kong paniwalaan. Nasa atin ang katotohanan. At ngayon, mayroon tayong iba pang hawak. Ano?
Isang maliit na ngiti ang lumabas sa mukha niya. Tulong. Si Paulo, yung journalist, galit na galit sa attempt nilang gawing krimen ang trabaho ng press. Iniimbestigahan niya si Detective Martins para sa koneksyon sa mga Ramirez. At nakuha ni Clara ang boss niya, isa sa pinakamagaling na criminal lawyer sa syudad, para hawakan ang kaso natin ng libre, pro bono. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, nakaramdam ako ng pag-asa. Hindi kami nag-iisa sa laban na ito. Nung sumunod na linggo, nagkaroon ng hindi inaasahang twist ang kaso. Naglabas si Paulo ng bagong report, nakapokus naman sa kaduda-dudang paraan ng investigasyon sa kaso laban sa akin. Natuklasan niya na ang anak ni Detective Martins ay nagtatrabaho sa isa sa mga natitirang kumpanya ng bumabagsak na imperyo ni Mr. Ramirez. Isang malinaw na conflict of interest na nakalimutang banggitin ng detective. Kasabay nito, ang bago naming abogadong si Attorney Vieira ay naghain ng formal petition na kumukwestiyon sa bisa ng mga ebidensya laban sa akin. Hinihiling na isailalim ang mga ito sa forensic analysis para malaman kung totoo. Nagsimulang tumaas ang pressure, hindi na laban sa amin, kundi laban sa mga Ramirez at sa sistemang sinubukan nilang manipulahin. 3 araw matapos ang petisyon ni Attorney Vieira, tumawag siya. Ang boses niyang karaniwang kalmado ay puno ng emosyon. Pinag-iisipan ng piskalya na i-dismiss ang kaso, sabi niya. Mukhang hindi kayang panindigan ng mga ebidensya ang masusing pagsisiyasat at ayaw nilang mapahiya sa pagtuloy ng isang kaso na halatang gawa-gawa. Nagyakapan kami ni Gabriel habang umiiyak sa tuwa, pero naputol ang selebrasyon namin sa karugtong na sinabi ni Attorney Vieira. May kondisyon. Ang mga Ramirez ay nagpo-propose ng settlement. Iuurong nila ang kaso kung pipirma kayo ng public retraction o pagbawi sa report ni Paulo at tatanggap ng permanent confidentiality agreement tungkol sa lahat ng nangyari. Tumingin ako kay Gabriel, nararamdaman ang galit na umaakyat sa akin. Kahit ngayon, naiipit na sila, sinusubukan pa rin nila kaming patahimikin, pilitin kaming itanggi ang totoo. Hindi. Mariin kong sabi, nagugulat ako sa sarili ko sa tindi ng paninindigan ko. Hindi ako magsisinungaling para isalba ang reputasyon nila. Hindi ko babawiin ang katotohanan. Tumango si Gabriel, isang ngiti ng pagmamalaki ang nasa mukha niya. Attorney, ang sagot namin ay hindi. Sabihin niyo sa kanila na handa kaming lumaban hanggang dulo. Isang sugal yon. Hinahamon namin ang isang makapangyarihan at desperadong pamilya na gawin ang pinakamasama. Pero may nagbago sa loob ko. Ang takot na nagpapalisado sa akin noong mga nakaraang araw ay napalitan ng bakal na determinasyon. Ginugol ko ang buong buhay ko sa pagyuko, pag-a-adjust at pagsasakripisyo ng sarili kong dignidad para sa kapakanan ng iba. Hindi na ngayon. At nang maiparating ang hamon namin sa mga Ramirez, may nangyaring hindi kapanipaniwala. Umatras sila. 2 linggo ang lumipas, opisyal na na-dismiss ang kaso dahil sa kawalan ng ebidensya. Tinanggal sa kaso si Detective Martins dahil sa conflict of interest. At ang pinakanakakagulat, si Daniela at ang pamilya niya ay umalis ng syudad halos magdamag, lumipat sa malayong lugar kung saan ang pangalan at reputasyon nila ay hindi pa nababahiran ng katotohanang naibunyag. Ang bagyo ay tuluyan ng lumipas, pero gaya ng natuklasan namin sa mga sumunod na buwan, nag-iwan ito ng parehong pagkawasak at paglago. Nakakapagtaka kung paano tayo minamarka ng buhay, kung paano tumatatak sa atin ang mga karanasan, binabago hindi lang kung sino tayo, kundi pati kung paano natin nakikita ang mundo. Sa mga buwan matapos i-dismiss ang kaso, natuklasan ko ang katotohanang iyon. Ang ginhawa ay napalitan ng mas komplikadong proseso ng paghilom na parehong mapagpalaya at masakit. Siguro ang pinakamahirap ay ang tanggapin na kahit nalinis na ang pangalan namin, may mga sugat na hindi na tuluyang maghihilom. Ang ilang kapitbahay ay nanatiling mailap. Ang ilang pagkakaibigan ay hindi na naibalik. Ang pagdududa, kapag naitanim na, ay mahirap ng bunutin. Hinarap ni Gabriel ang sarili niyang mga hamon, kahit na ang career niya sa law firm ay umausad na ng walang anino ng mga pekeng akusasyon. Ang trauma ng pagtatraidor ni Daniela ay nag-iwan sa kanya ng pagiging maingat at mailap. Ibinuhos niya ang sarili sa trabaho ng sobra-sobra na minsan ay nag-aalala ako.
na parang kaya niyang burahin ang mga alaala sa pamamagitan ng pagpapagod. Kailangan mong bigyan ng oras ang sarili mo, malumanay kong sabi sa kanya nung matagpuan ko siyang nagtatrabaho pa rin ng 2:00 ng madaling araw. Okay lang ako ma, lagi niyang sagot na may ngiting hindi umaabot sa mata. Marami lang talagang trabaho. Pero may mga sandali rin ng tunay na paglago sa pagitan namin. Isang gabi, 6 na buwan matapos ang gulo, nakaupo kami sa balkonahe habang pinapanood ang paparating na bagyo. Alam mo kung anong kakaiba? Biglang sabi ni Gabriel. Ngayon, pag lumilingon ako, nakikita ko na lahat ng red flags na binaliwala ko kay Daniela. Kung paano siya magsalita tungkol sa pera, kung paano niya subukang ilayo ako sa mga taong nagmamahal sa akin. Laging mas madaling makita ang pattern kapag tapos na, sagot ko. Humarap siya sa akin, seryoso. Iniisip ko kung bakit ko binaliwala yon. Bakit gustong-gusto kong maniwala sa kanya na handa akong isakripisyo ang mga bagay at taong totoong mahalaga. Iyon ang tanong na ilang beses ko na ring tinanong sa sarili ko. Sa tingin ko, sinusubukan kong punan ng isang kakulangan, patuloy niya. Nung umalis si Papa, laging pakiramdam ko may kulang sa akin. At si Daniela, parang perfect siya. Akala ko, pag naging kami, mabubuo rin ako. Nanikip ang dibdib ko. Lahat ng tao ng pagsasakripisyo para protektahan siya sa sakit ng pangiiwan, nakapasok pa rin pala yon. Gabriel, hindi ka kulang. Kailanman. Alam ko na ngayon, sabi niya, may maliit na totoong ngiti. Ironically, salamat kay Daniela. Kung hindi niya ginulo ang buhay natin, baka hindi ko hinarap ang takot na yon. Hindi ko marirealize na sapat ako kung sino ako. Nung gabing iyon, naramdaman ko ang kapayapaan. Isang pag-unawa na minsan, ang pinakamalalakas na bagyo ang nagdadala ng mga pagbabagong kailangan natin. Para sa akin, ang pagbabago ay dahan-dahan pero malalim. Matapos ang ilang dekada na ang pagkakakilanlan ko ay nakadikit lang sa pagiging ina at pagsasakripisyo, nagsimula kong tuklasin ulit ang sarili ko. Bumalik ako sa pagpipinta, isang passion na tinalikuran ko nung sanggol pa si Gabriel. Nagsimula ako sa watercolor, hanggang sa malalaking canvas, hinahayaang ipahayag ng kulay ang hindi masabi ng salita. Nung unang makita ni Gabriel ang painting ko, nanlaki ang mata niya. Ma, ang galing nito. Di ko alam na marunong ka palang magpinta ng ganito. Marami ka pang hindi alam sa akin, biro ko. Totoo naman, may mga parte ni Elena, ang babae, hindi lang ang ina, na muling umaahon. Sa tulong ni Clara, sumali ako sa support group para sa mga babaeng dumaan sa trauma. Doon ko nakilala si Teresa, isang psychologist. Elena, naisip mo na bang gamitin ang karanasan mo para tumulong sa iba? Tanong niya. May mentorship program kami at sa tingin ko magiging mahusay ka. Ang ideya na ang sakit ko ay may purpose ay nagpaalab ng damdamin ko. Nagsimula akong mag-training. 6 na buwan pagkatapos ng kaso, nagbigay ako ng unang talk sa isang grupo ng kababaihan. Ako si Elena, panimula ko. At sa halos buong buhay ko, akala ko ang pagmamahal ay ang pag-aalis sa sarili, na ang pagiging matatag ay ang pagtitiis ng tahimik. Nandito ako para sabihing mali ako. Habang nagsasalita ako, napagtanto ko na hindi lang sila ang tinutulungan ko, kundi pinagtitibay ko rin ang leksyon sa sarili ko. Na ang dignidad ko ay mahalaga, na ang tunay na pag-ibig ay hindi humihiling na maging maliit ka. At kahit lagpas 50 anyos na, may panahon pa para tuklasin ang sarili. Sinundo ako ni Gabriel pagkatapos, may dalang sunflowers. Kamusta? Tanong niya. Transformative, sagot ko. Pauwi, nag-usap kami tungkol sa future. Balak ni Gabriel magtayo ng sariling law firm para sa mga biktima ng financial fraud. Ako naman, balak mag-aral ulit ng counseling. Alam mo kung anong pinaka-amazing, ma? Sabi ni Gabriel. 1 taon na ang nakararaan, pareho tayong nagsusurvive lang. Ngayon, talagang nabubuhay na tayo. 1 taon na ang nakalipas mula noon. Ang painting ng bukang liwayway na ginawa ko ay nakasabit sa sala, paalala na ang dilim ay laging napapalitan ng liwanag. Si Gabriel ay nagbukas nga ng sariling firm at nakikita ko sa kanya ang lalaking naging siya, ginagamit ang sakit para tumulong sa iba. Ako naman, pinalawak ko ang mentorship ko at bumalik sa pag-aaral.
Sa edad na 53, estudyante ulit ako. Ang art ko naman ay napansin ng isang maliit na gallery. Nung opening night, nasa tabi ko si Gabriel. Ganto yung pakiramdam nun, di ba? Tanong niya habang nakatingin sa isang painting na madilim pero may munting ilaw. Yung parang nalulunod pero may kapirasong pag-asa. Oo, ganyan-ganyan. Humarap siya sa akin. Lagi kang mas matatag kaysa sa iniisip ko, ma. Mas matatag kaysa sa alam mo sa sarili mo. Ang mga Ramirez at si Daniela, balita namin nasa ibang probinsya na. Wala na akong nararamdamang pait. Kundi pasasalamat hindi sa kanila, kundi sa babaeng naging ako dahil sa kanila. 2 buwan na ang nakararaan, dinala ni Gabriel sa Sunday dinner namin si Camila, isang environmental lawyer. Hindi siya si Daniela. Interesado siya, magalang, at may respeto. Nung makita niya ang painting ko, sinabi niya, "Ang galing nito. Ang nanay ko ay curator sa isang gallery sa Maynila. Magugustuhan niya to." Pag-alis niya, naghugas kami ni Gabriel ng pinggan. "Anong tingin mo?" tanong niya. Mukha siyang totoo. Yung taong talagang nakakakita sa iba. Napabuntong hininga si Gabriel. Yan din ang nararamdaman ko. Seryoso kami, pero dahan-dahan lang. Hinawakan niya ang kamay ko. "Ma, natuto na ako. At kasama ka sa buhay ko, laging kasama." Nung gabing iyon, naisip ko ang batang ina na ako noon. Kung makakausap ko siya, sasabihin kong magiging worth it ang lahat. Na ang kwento ay hindi nagtatapos sa "and they lived happily ever after", kundi sa "at patuloy silang nabuhay, lumago at natuto." Kamakailan, naimbitahan akong maging speaker sa isang malaking event. Habang sinusulat ko ang speech ko, bumalik ako sa mga salitang ibinulong sa akin. "Simula bukas, history ka na lang." Mali si Daniela. Hindi ako history. Ako ay kwentong patuloy na isinusulat. Sa edad na 54, nakakakita ako ng mga posibilidad. At kung may magtatanong kung paano ako nakaligtas sa bagyo, ito ang sasabihin ko. Kapag sinubukan kang liitin ng ibang tao, alalahanin mo kung sino ka talaga. Ikaw ay isang universo ng posibilidad. At kapag may bumulong sa'yo na wala ka ng lugar, tandaan mo ito. Ang tunay na pamilya at halaga ay hindi nakadepende sa permiso ng iba. Ang kwento mo ay sa'yo lang. Ngayon, kapag tumitingin ako sa salamin, hindi ko na nakikita ang pagod na single mother o ang babaeng itinapon. Nakikita ko si Elena, buo, komplikado at patuloy na nagbabago. Isang babaeng natutong mahalin ang sarili matapos ang mahabang panahon. At yon ang pinakamatamis na tagumpay sa lahat. Ngayon, kung nagustuhan mo ang kwentong ito, i-click ang susunod na video na lumalabas sa screen. Dahil dito, ang kwento ng pagtatraidor at resback ay hindi mo pa nakikita kailanman.